Belen Nitura Canino sanib puwersa sa SEA Games 2025. Kat Tolentino pasok din sa national team. What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Ang women's indoor volleyball team ng Pilipinas na kilala bilang Alas Pilipinas Women ay may mataas na layunin para sa darating na 33rd Southeast Asian Games sa Thailand sa December 2025. Hindi na lang basta paglahok ang ninanais ng Alas Pilipinas team, kundi ang paghabol sa medalyang pinakamataas, ang gold medal. Ang Alas Pilipinas Women's Volleyball Team ay patuloy na nagpapakita ng malaking pag-angat at determinasyon sa mga nakaraang laban nila sa international stage. Sa kanilang mga nakaraang performance, kapansin-pansin ng pag-usbong ng bagong henerasyon ng mga manlalaro na nagdadala ng panibagong sigla at kumpiyansa sa pambansang koponan. Kaya naman mas lalo pang nakilala ang women's team at talaga namang inaabangan na ang ipapakita nila sa tuwing aapak sila sa international stage. Kaya naman sa papalapit na 33rd SEA Games sa December na gaganapin sa Thailand, ay excited na naman ang mga Pinoy fans na magpapakitang gilas muli ang women's team. Kaya naman ito lamang ay inilabas na ang 19-player pool para sa Alas Pilipinas Women's Team. Pamumunuan nga muli ng mga youngsters na wing spikers ang opensa kasama si new SSL Ambassador Shaina Nitura, Angel Canino at Bella Belen na tinaguri ang ABS-CBN ng volleyball fans. Habang kasama nila sa opensa si Vanny Gandler, Iya Laure at Aliyah Malaluan. Para naman sa setters ay pangungunahan syempre ni Team Captain Gia de Guzman kasama si Julia Coronel at Mars Alba. Para naman sa depensa ay nariyan ang tinaguri ang modern Miss Everywhere na si Justine Nazareno, ang best libero ng Leg 2 sa PIF CV League kasama ang mga veteranon si Don Macandili at Jen Nierva. Habang sa middle blockers naman ay pangungunahan ni Maddie Madayag, Fifi Sharma, Thea Gagate, Del Palomata at Amy Provido. Habang sa opposite spikers naman ay number 1 pa rin sa spot si Eliza Solomon kasama si Leila Cruz at ikinasiya naman ng fans ni Kat Tolentino ang kanyang pagkakaroon ng spot sa Alas Pilipinas matapos ang kanyang 3 ACL injuries, hearing impairment, vertigo, ruptured appendix. Pero heto siya at nabigyang muli ng recognition ang kanyang pagbabalik. Kaya naman umani ito ng mga halo-halong komento. Ayon nga sa mga komento, sorry pero ang daming malalakas at magagaling na hindi pa siya compare kay Kat. Magaling naman siya pero hindi siya uubra sa international. Mahina na ang ante nyo, isang palo lang pagod na. Hanap kaya ng opposite na malakas pumalo, malakas ang stamina at may variety. Sana hindi na lang sinama si Kat Tolentino, I mean chemistry would be an issue since kababalik niya lang at never siyang nakalaro yung ibang players. Yun yung problem ng pre-debrito teams, diba? Chemistry. Aside from chemistry, yung strength at kapasidad talaga ng player. Sorry pero I don't see Kat as a strong opposite. Ang bilis niya mablock, mahinang pumalo, hindi rin kataasan yung talon. Kulang sa variety at mabilis mapagod. Mas okay naman siya kaysa kay Leila Cruz. Bawal kasi sila kasi ang sabi Australia pa rin ang country of origin niya. Meanwhile, yung ibang opposite naman nag-decline. Stamina is not much needed I think because most likely Solomon naman yung starter and for double sub lang si Kat. I'd rather go with Panika and Leila over Kat. Kababalik lang ni Kat from injury and mas okay kung mag-invest at expose ng mga young guns. Lagay na lang si Angel ulit sa opposite if di kayanin ni Eli due to her commitment sa Japan. Sana na wag lang ibang ko si Kat Tolentino. Anong masasabi niyo dito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.